Sound check. Test mic. Test mic. Test mic. Meron ba? Meron? Ayun, meron. Ayan. So, welcome po ulit guys sa ating channel, Stock Play. At ngayon ay pag-uusapan natin Top Trending Stocks Part 2. So, yung Part 1 po is eto. Ayan o. Stock Market Top Trending Stocks in PH. So, meron tayo dyan dito, MM, ASN, CLI, IDC, FNI, MAC, CHP, Home, IRC, Now, and SPC. So, sa part na to, continuation lang to, no? Ng first video natin. And syempre, don't forget to subscribe and pakiclick po ang all button para palagi po kayong manonotify sa videos natin, no? Kung ikaw ay bago pa lamang sa ating channel. And also, don't forget to follow my account sa Instagrams. So, paki-search lang po Stock Play. Let's start. So, ang una natin si Euro. Ayan. So, pag-usapan natin to. Euro. Oops, wait lang. I-load muna natin guys, no? Ayan. Para happy. Happy. So, number 1 is Euro. So, sa part na to, kung i-check natin guys, so meron tayong gap up, no? So, from here, okay, so meron tayong gap up, and right now is, ayan, so binuhusan na guys, no? So, almost na-hit na yung ating support. Ayan. So, ang support natin dito kay Euro is around 2.5 pesos. Ayan. So, tignan natin kung magre-retest dito, no? Sa ating support. O, dyan. Tapos, meron pa nga tayong dito, gap na pwedeng ma-filled, no? No, ayan. So, tignan natin. Tapos, ang moving averages, 50, 100. So, medyo malayo, 200. Okay, so malayo. Tapos kay Cloud, so dito naman is nagpa-flat na siya. O yan, so meron tayo ditong confluence sa first support natin, sa 2.5 pesos. No, ayan. Tapos dito naman sa ating ayan, sa RSI, support is here, right? So, kung hindi mag-hold dyan, guys, ang next support na natin is eto. Ayan. So, we have 3 touches, no? 1, 2, and 3. Ayan. So, pagka naman nag-bounce, okay, so possible din, pero mas evident na siya ay possible na na mag-retest sa baba, ayan. So, kung siya ay magbabounce, edi let it be, no? Ayan. So, tingnan natin. Tapos, kay MACD, lower high guys, take note, lower high sa part na to. So, meaning, parang reversal na, no? Nangihina na yung momentum natin. Tapos, kay volume guys, sell off. Ayun na, sell off guys. So, ang support natin for this one is medyo malayo kasi Ayan. So, marami pang dito, room to make a dump, no? Ayan. So, medyo malalim yung support, no? Tapos, so, next natin si MRC. So, mag-check lang tayo guys, no? So, sa part dito, pinush upside. Okay. So, na-reach natin si 0.6. Pero binuhusan, guys. Ayan. So, ang support natin dito is, wait. So, i-check muna natin dito, no? Support is malapit sa 0.55. Ayan. So, tingnan natin kung siya ay bababa pa to retest this black line or support. Ayan. So, may 0.55. Ayan. So, malapit dun guys, no?
No, ayan. So, tignan natin. Tapos, sa moving averages, 50, 100. Medyo malayo eh. Oh, malayo pa guys. 200. Ayan, malayo. Nice. Tapos, dito kay MRC, still ano pa rin siya, no? Markup pace pa rin. So, bakit? Kasi, based dito sa cloud, ayan, so trending siya eh. Trending upward, no? Ayan. So, this is the markup pace for MRC. And sa ating mga indicator, okay, so we have here the bounce, ano? So, breakout, throwback, then bounce. Ayan. So, sana siya ay mag-print ng higher high, ano? Ayan, para siya ay maging bullish. Ayan. So, tignan natin. Tapos, parang trend line ba to? O, ayan. So, trend line to guys, no? So, sa part na to, we have first, second, third, and fourth. Retouch tuloy. Touches, ano? Fourth touch. Ayan. First, second, third, and fourth. Tapos, kay MACD naman, so, nag-print out ulit siya ng higher high. So, sana masustain kasi nga, based sa ating price action, so medyo hindi siya magandang paangitain, ano? Red candle eh. Tapos dito naman sa volume, so series of higher highs and higher lows. Pero pagka nag-pull back to guys, ang support natin is here. Diyan. Next natin si PHA. So, dito naman kay PHA. So, i-check natin to. Wala, bearish, ano? Ayan. So, halos lahat sila is bearish. Nagko-consolidate, guys, kasi masyado ng greed. Or, okay, so masyado ng greedy ang market right now. So, nag-push na or nag-mark up price na ng almost 100 to 300%, ano? Sila nickel, okay, sila dito, right? So, tingnan natin yung mga ibang stocks. So, based dito, let's see naman yung support, for, okay, kay PHA. So, possible support to guys, ano? Ayan, support is here, possible. Dito sa 0.71. Ayan, so pagka hindi nag-hold, ang next, ano natin dito, support is here. Dito sa 0.65. Okay, so tingnan natin, ano? And kung i-view natin to ulit, so take note, markup pace tuloy. This part is accumulation pace. Okay, tapos breakout, markup pace, right? Tapos sa part na to, so hindi pa naman siya confirmed, no, na siya ay distribution pace. So tignan natin. Let's see. Ayan. Tapos sa ating moving averages, let's start with 50, 50, 100, 200. So we have here the golden cross. So yun nga lang, super taas na kasi. Hype na kumbaga, no? Or FOMO na tinatawag. Fear of missing out. Ayan. Then dito, ayan, since siya ay overbought, okay, so hindi na siya nag-retest upside, ano? Ayan, so binuhusan na nga. So ang magiging support natin for this one kay PHA is, so possible dito guys, support. Ayan. So pagka hindi nag-hold, ede, ayan, so dito na tayo, no? Support dyan. Tapos kay MACD, lower highs, so not looking good kay histogram and as well kay MACD line. Ayun, no? So parang magpi-flip na pababa, no? Si MACD line. Tapos kay volume, same lang din, sell off. Ayun, no? Ayan. So nag-flip na pababa si
volume, no? Or si OBV. Tapos next natin si nickel. Let's check this one. So nag-push. Okay, pinush siya upside to retest the trend line, ano? Ayan, kasi meron tayo ditong uptrend channel since October. Ayan, October 6 ba yan? Or 5. So anyways, we have 1, 2, 3, 4. Ayan, so almost na hit na nga guys yung ating channel, ano? Ayan. So based dito, kung siya ay magre-retest pa, possible is makapanik pa dito yan sa 5 pesos. Ayan, kung papala rin, ano? Right here sa 5 pesos. Pero based dito kasi, okay, so based dito sa ating nakikita, inverse head and shoulder pattern, ano? So hindi pa nare-reach yung ating target price na 5.37 pesos. Based dito sa ating inverse head and shoulder pattern. So we have left shoulder, head, tapos right shoulder. Ayan. Pero right now, kung papansinin natin, this is mark up pace na guys, no? Ayan, super taas na kasi na itong sinikil eh. Ayan. Tapos sa moving averages, 50, 100, 200. Okay. Still intact pa naman. Tapos kay cloud, ayan, so pataas. Mark up pace for nickel, ano? So bonus na lang kung tataas pa to ng tataas. Ayan, so medyo risky na rin kasi, no? Tapos dito naman kay RSI, so tingnan natin kung siya ay magre-retest, ano? So we have here strong resistance. Okay, around here sa may 77, ano? 1, 2, 3, and 4 touch, no? Ayan, tapos possible is mag-retest nga. Ayan, so tingnan natin kung magre-retest nga. Tapos dito naman kay MACD, so nag-flip na siya from negative to positive, tapos we have here the bullish crossover. So sana guys is masustain, ano? No, ayan. Tapos kay volume, ayan, so wala pa naman tayo ditong breakout ulit, no? Ayan, so tingnan natin. Let's see. Tapos yung next natin si MAH. Okay, so base naman dito, ayan, so very obvious din to, no? Breakout sa ating symmetrical triangle pattern, guys. So this is huge, ano? Kung siya ay mag-hold sa may support. And sa part na to, since this pattern is symmetrical triangle pattern, so ang ating magiging target price for MAH is here sa 4.2 pesos, no? And sa part na to is series of lower highs, right? High, lower, high, lower, high, lower, high, lower, high, then breakout right here, no? So sa part na to, nag-breakout siya nung Lunes, right? So breakout, then pull back. Okay, so we have here the throwback, no? So may trend line, and right now is, ayan, so nag-print out na ulit ng bullish candle, ano? Which is possible, ayan, so bullish harami candle. So sana guys is mag-print out na siya ng ano, no, ng higher high. Oh, ayan. So ang magiging resistance natin for MAH is, ayan, so eto guys, 2.37 pesos. Ayan, so dapat mag-print out siya ng higher high kung siya ay talagang bullish, no? Tapos sa moving averages, 50, 100, tapos 200. So medyo ano na to, no? Medyo looking good na sa ating moving averages. Tapos key cloud is medyo sideways. Ayan, tapos papataas ng konti.
So, dito naman sa ating RSI, so meron tayong trend line since August or July pala, no? Series of touches, 1, 2, 3, 4, 5. So, sa part na to, wala pa tayong higher high ulit. At pullback, tapos bounce. So, tingnan natin kung siya ay magre-retest for breakout dito, no? To make a higher high. Ayan, kasi wala pa eh. So, possible kung siya naman ay mare-reject. O yan, so possible dito tayo sa may trend line pupunta. Tapos, kay MACD naman, ayan, so para siyang lower high sa part na to, no? So, tingnan natin. Lower high, tapos kay OBV, ayan, so medyo nag-bounce ng bahagya. So, bakit? Kasi support to eh. Ayan, support yan guys kay MH. So, dapat kung siya ay bullish, dapat makakita tayo ng higher high dito sa kanyang volume. Ayan. So, volume is the king guys, no? So, pagka walang volume, okay, walang demand guys. So, syempre, walang mangyayari, no? Sa price, hindi siya tataas. Ayan. MAH, tapos Tekna yung susunod natin. Ayan. So, base naman dito kay Tech guys, i-check natin. So, bearish, right? So, we have here the spinning top and sa taas. Tapos, meron na tayong confirmation candle. And right now, siya ay nasa support. So, from here, sa 7 pesos. So, ang next support na natin dito na possible is dito. Right here sa part na to. Ayan. So, dito guys, sa 6.7, pesos. 6.7. Tapos, yung next is here. Sa 6.35 pesos. Ayan. So, tingnan natin. And kung i-zoom natin to or ayan, kung titignan natin yung kanyang trend is ayan, so possible nga na malaglag pa rito, ayan, para magkaroon ng throwback. Ayan, dito. Tapos, sa moving averages, 50, 100, tapos 200. Okay, so nag-hold pa rin dito sa may taas ng 200, So, dapat masustain nga, guys. Ayan, so this is very crucial for tech. Tapos kay cloud, so medyo pataas na yung kanyang trajectory. Pero right now guys, siya ay pullback, consolidation. And here, double top. Ayan, so nag-play out na nga si double top guys. So first top, right, tapos second top is here. So ang support natin is medyo malayo pa naman. Ayan, so dito sa may 63, ayan. Tapos, meron pa tayong trend line. So, i-check natin kung meron tayong trend line. Okay, so wala pa naman, Ayan. And kay MACD, lower high, guys. Ayan. Okay, sa part na to, mag-abang-abang muna tayo kay Tech. Support. Ayan, so dito kay OBV, support yan. So, pagka hindi nag-bounce, so possible malaglag na tayo dito, guys. Ayan, so dito, sa next support natin, around here. Diyan. Tapos, yung next natin is FLI. Ayan. So, let's see kung ano yung dito, nangyari dito, kay FLI, kay Filinvest. So, base dito, guys, okay, 2 consecutive spinning top. Okay, so not looking good, Right here. So, pagka hindi nag-hold, syempre, support is 1.06. Okay. So, dito yun, guys. Ayan. Tapos, i-check muna natin yung kanyang structure, Ayan. So, nahihirapan siya makapanik sa part na to. So, we have first, second, and third.
Ayan. Third touch, no? Tapos, parang hirap pa rin makapanik eh. O, ayan. Tapos, dito naman sa moving averages, medyo malayo eh. 50, 100, tapos 200. Okay, so possible, malapit na rin tong mag-golden cross, no? Pero right now siya ay consolidation. Ayan. Tapos kay cloud, so pataas na rin. So tingnan natin kung masusustain, ano? And here, kay RSI, ayan, so medyo hirap makapanik. Support. O ayan, so hanapin natin yung support. Ayan, so dito yung support natin, ano? Kay RSI. Ayan. Tapos dito naman kay MACD, higher high. So yun nga lang medyo hindi maganda yung ano niya ngayon, ano? Yung 2 previous candle niya, spinning top. Okay? So tignan natin at bantayan natin to, no? Baka kasi mag-print out na siya ng lower high. Tapos kay volume, okay, so medyo bumabaloktot na sa itok-tok. So pagka nag-pullback yan, so possible, ang support natin is here. Ayan, so dito guys, dyan, sa part na to. So medyo malayo, ano? Ayan. Tapos next natin si BSC. Ayan, so ito yung mga trending sa ano eh, sa stocks. Marami nagpo-post about this, ano? So dito guys, okay. So na-hit na yung ating target na 0.618 Fibonacci, ano? Ayun, no? Right? O, ayun. So na-hit na. Tapos lower high, high, lower high. So bearish. And sa part na to, so syempre possible pa nga na makababa to, no, kung hindi mag-hold sa part na to. Since meron tayo ditong gap up. Ayan. So hindi naman lahat guys nung gap up is na-filled, no? So possible lang. So kung siya ay ma-filled sa possible, ayan. So dito na. Ayan, sa may 0.24. Ayan, sa possible ma-fill dyan, no? 0.24. Series of touches, eh. Ayan. Tapos, ang moving averages, 50, 100, 200. Okay, so medyo malayo. Tapos, si cloud. So, medyo pataas naman yung kanyang trajectory, no? Pero ngayon is flat. Ayun, so meron tayong confluence dito sa may support. Kasi ano siya, flat. Ayan. Tapos, yung next natin is syempre, eto. Si RSI. So, based dito, parang nag-print out na siya ng bearish divergence, ano? Series of, or lower high, kay RSI, high, tapos lower high. Then, kay price action is, ayan, higher high. High, tapos higher high. So, ayan. Bearish divergence, ano? Tapos, dito, still ano pa rin? Still intact pa rin, pero baka biglang mag-reverse na to, no? At mag-print out na ng lower high. Tapos, kay volume, okay, so sell off na to. O, ayan. So, nag-flip na pababa, no? Si volume. Next is ABS. Ayan, so marami din nagpo-post dito kay ABS, eh. So, bakit kaya? Ayan. So, i-check natin. So, dito guys, ayun, kaya pala. So, nag-retest dito sa resistance, ano? Sa 12.15. Okay, so pagka nag-breakout guys, ang next target natin is 14.15. Ayan, so dito guys, no? Tapos, yung support. So, ang support natin is dito, sa 10.87 pesos. O, dyan. Still sideways pa rin, eh. O, diba? So, sell up, bounce, sell up, bounce, then sell up, bounce. O, ayan. So, tingnan natin, no? Tapos, sa moving averages, 50, 100,
Okay, 200. Still bearish pa rin to guys. Bakit? So, based dito sa moving averages, okay? So, wala pa siya sa may taas ng 200-day moving average. Ayan. Still bearish pa rin to, kaya wag tayong ma-hype to. And here, kay cloud, so, medyo flat na siya. Okay. So, tingnan natin kung masusustain to, no? Flat to. Ayan. So, madali lang to itulak pataas. Tapos, dito naman kay RSI. So, breakout. Nice. Okay. So, here. So, breakout siya dito sa part na to. From here. Okay. So, tingnan natin kung siya ay nakakapanik dito sa may overbought area, no? Ayan. Tapos dito kay MACD looking good, right? O, ayun. So, dito kay MACD line at signal line sa possible bullish crossover. Number 2, pataas yung kanyang histogram, higher lows. Number 3, okay? Sa part na to kay cloud, manipis. Pagka manipis guys yung cloud, so meaning, madali lang i-push yan pataas or pababa. So, sa case na ABS, since siya ay nag-retest, so possible is mag-breakout nga to. Kung talagang may demand guys, no? Tapos, i-check natin dito sa volume. So, based dito, so medyo, ayan. Okay, so medyo tinutulak siya upside, no? So, ang support is here. Support, tapos yung resistance is here. Ayan. So, tignan natin kung siya ay another breakout. Ayan. Next natin, si SCC. Ayan. So, based naman dito, ayan. So, based dito guys, okay. Ayan, so nag-stop muna rito since resistance, ano. So, we have series of touches. Based dito sa ating trend line, so we have 1, 2, 3, and stop. Okay. So, right now, si SCC is nasa crucial point, no? Or nasa crucial price. Bakit? Kasi, this part is resistance. And kung papansinin natin, so siya ay nag-print out ng parang, okay, ano yan? Parang shooting star, ano? Pero, ayan, so, let's see, kasi, we have here, low and higher low. Ayan, so tingnan natin, kung siya ay magpupush through, ayan, para mag-breakout dito sa ating trend line. And sa ating resistance as well. So, pagka nag-breakout, ang target natin is 13.4 pesos. Ayan. So, dito guys. Around here. Tapos, sa moving averages, 50, 100, 200. Okay. So, sa part na to, nag-hold guys sa may taas ng 200. Ano? Nice. So, sana masustain nga. Ayun, no? This is very crucial nga kay SCC. Ayan. So, tingnan natin. Tapos, kay cloud. So, dito naman kay cloud, so medyo patas na rin yung kanyang trajectory, ano? Ayun, no? Diba? So, very obvious. Pero, ayan, kung papansinin natin, so, kung bubuhusan naman siya, no? If ever lang, since meron tayo ditong gap up, so, possible ma-fill dyan, ano? Ayan. So, dito yung ating support sa 12 pesos. Ayan. Tapos, kay RSI, so, wala pa naman tayo ditong higher high kasi ano pa lang to, bounce pa lang, ano? Bounce from the support. Right? Tapos, dito naman kay MACD, higher high. So, sana is masustain, ano? Ayan. So, dapat mag-breakout siya dun sa may sinasabi nating trend line. Tapos, right now, okay, sa may demand. So, meron ba tong demand? O, ayan. So, looking for breakout to.
si SCC. Ayan, so tingnan natin kung magbe-breakout niya, no? Next natin si PXP. So based dito, wait lang. Ayan, so hinay-hinay lang tayo, mahina ang kalaban. Okay, so based dito guys, so medyo nag-hold siya sa may part na to, no? Nice. Tapos, itweak natin ng konti yung ating trend line. Ayan. So, based dito guys, meron tayong nabubuong trend line which serves as support. So, based dito guys, okay. So, first, tapos possible ito, second, and third, no? Wait lang. So, medyo hindi siya nauntog eh. Ayan. So, kung siya ay babounce, since siya ay nasa support, no? So, possible is mag-retest tayo dito sa 13.2 pesos. Ayan. So, dito guys. Wait. Okay. So, ayaw madasog. Deburahin natin yan. So, dito guys. Okay. Around here sa 13.2 or 3, ano? 13.3 pesos. Ayan. So, tingnan natin kung siya ay magre-retest for breakout. Dapat mag-print out to ng higher high, no? Ayan. So, parang channel to kasi. Let's see. Tapos, kay RSI. So, ang papansinin natin, wow, breakout. Tapos, we have here the support. Nice. Support yan, guys. So, sa part na to, this is very interesting, especially kung siya ay magpiprint out ng higher high. To make a higher high, so dapat makapanik siya rito sa part na to. Diyan. Let's see, ano? Tapos, kay MACD, so we have here higher low. Looking good, guys. Higher low dito sa histogram. Tapos, kay volume, guys, kung papansinin natin, double bottom, no? Ayan, no? Double touch. Double bottom. Pero, take note, guys, dapat is mag-breakout dito sa part na to. Around here. Ayan. So, tingnan natin. Next is si M-wide. Ayan. So, dito naman kay M-wide, kung i-check natin to, no? Bearish, right? Ayan, no? So, hindi na makapanik upside. So, ang magiging support na natin dito, kung siya ay magse-sell off, is here. Sa 9 pesos. Ayan. So, dito guys, no? So, we have 1, 2, and possible dito ay 3. Ayan. Let's see. Tapos, ayan. So, almost na-reach na rin yung ating target price for M-wide. So, dito yon sa may 11.3 pesos, no? Tapos, sa moving average, 50, 100, tapos 200. Okay, so malapit na rin itong mag-golden cross, ano? Si M-wide. Ayan, no? So, nakabadya na, no? Ayan, no? Ayan. So, tingnan natin kung magpi-play out. Tapos, kay Cloud, so, medyo hype na rin to guys, ano? Yan, kasi nag-breakout na, tapos almost na-reach na rin yung ating target price. Ayan. Tapos dito naman sa RSI, so ang support natin is di pa naman nare-reach, ano? Ayan, so possible mag-sell off pa nga to. Tapos meron tayo ditong trend line since March. So we have first, second, third, fourth, fifth, and possible dito, no? Kung siya ibubuhusan nga si M-wide. Ayan, so trend line to eh. Trend is our friend, kumbaga, no? Tapos kay MACD, not looking good. So medyo nagfi-flip na pababa si MACD line. Tapos kay histogram, series of lower highs. Ayan, so ingat na lang po tayo. And here kay OBV, so sell off. Ayan. So delicates pagka kayo ay papasok pa lang dito, no? Next natin si
LPZ. Ayan. So, base naman dito kay LPZ. So, check natin. Wow. So, nag-retest na sa kanyang resistance, no? Right? Okay, around here. So, sa part na to, pagka nakapanik, what's next? So, based from this chart, so, i-check natin kung saan yung kanyang target price. Okay, so based dito, so parang nagkikreate siya ng ano eh. Ayan, no? So, we have possible inverse head and shoulder pattern. So, ito yung left shoulder, tapos head, tapos right shoulder. Okay? So, let's say, so ito na lang sukatin natin. Si right shoulder, guys, which is parang cup pattern din eh. Okay, so based dito, ang ating target price is yung height. So, from top to bottom, tapos i-connect natin if ever na magbe-breakout, no? So, ang ating target price is almost eto sa may trend line niya. Ayan. So, dito sa may 3.8, no? 3.8 to 3.9 pesos. Ayan. Since siya ay nasa downtrend line niya, no? Still bearish pa rin to, guys. Si Lopez. Since ano to? Since 2015 pa yan. Series of lower highs and series of lower lows. Ayan. Tapos sa moving averages, 50, 100, okay, 200. So, possible. Ayan. So, malapit na rin to, guys, mag golden cross, no? Ayan, no? Ayan. So, naglalapit na si 50-day and 200-day. And here, overbought. Okay, tapos parang meron tayong trend line right here. Okay, ayan, no? So, series of touches. We have 1, 2, 3, 4, and 5. So, tingnan natin kung magbe-breakout or sell off na bukas. Ayan, so tingnan natin, ano? Tapos dito kay MACD, higher high, still intact pa rin naman. Tapos dito kay OBV, so breakout din. Nice. Ayan. So nag-print out na siya ng higher high, guys, dito sa kanyang volume, no? Tapos, okay. Ayan, so 38, ano pa lang, 38 minutes pa lang tayo. Medyo mabilis tayo ngayon, ano? Ayan, so isama na rin natin to, si SSI. Ayan. So, merong nag-comment. SSI. Dun sa may part 1, ano? Wait lang. So, isusulat ko lang para hindi natin makaligtaan pagka nilagay natin dun sa may thumbnail. SSI. SSI. Ayan. So, base naman dito, ayan, so nare-reject na, guys, SSI. Fresh breakout. Okay. Sa part na to, we have here fresh breakout, throwback, then push. And ngayon is nahihirapan siyang makapanik. So, ang support natin for this one kay SSI is here. Ayan. So, dito, guys, 1.68, no? Ayan. So, tingnan natin. And here, kung papansin ninyo si moving average, ayan, so golden cross na to, almost, no? Si 50-day, ito si blue line, at si red line, si 200 is nag-crossover na. Ayan, so tignan natin sa mga susunod na mga araw, no? Or sa December. Let's see. I-hide natin, tapos kay cloud. So, medyo hype na rin to, no? Mark up pace na to, guys. Mark up pace. Ayan, pataas na yung kanyang trajectory dito sa may cloud. Ayan, no? Very obvious naman, no? Tapos, KRSI. Okay. So, medyo hindi makapanik.
lower high, no? High, lower high. Pero tignan natin, there is still hope for this one na siya ay retest dito, no? Ayan, sa ating resistance. We have 1, 2, 3 touches. So, let's see na lang. Tapos, kay MACD, higher high. So, tingnan natin kung masusustain. Tapos, kay OBV is, ayan, sell off na guys. Sell off. Support, syempre, andito sa baba. O, andyan yun guys, no? Support. Tapos, yung last natin, si PSEI. PSEI. Okay, so nakasulat ba? Wait lang. Ayan, so nakasulat naman ano sa ating list. So dito guys, okay, so nag-play out na si bearish divergence pattern. So we have here higher high, high, higher high sa price action. Tapos sa ating RSI is lower high, high, lower high. So meaning nagpi-play out na right now si divergence, no? So sa part na to, ang support natin, first support is eto sa 6.9k, ano? Ayan, so tignan natin kung mag-hold sa part na yon. Tapos ang moving averages 50, okay, so malayo pa naman, 200. Okay, still intact pa rin, ano? Ayan, no? So we have here series of crossovers. Tapos kay cloud is pataas. Ayan, so pataas yung kanyang trend eh. Bullish, ano? Ayan, no? Ayan. Tapos, what's next? So, based dito, so, ang support natin is around here. Diyan, guys. Ayan, so wala pa sa may support to, si PSEI. Based dito sa kanyang RSI. And kay MACD, possible, wow. Ayan na. Okay, so nagbabadya na to, no? Bearish crossover, tapos kay histogram is pababa ng pababa. Ayan. So, ingat-ingat na lang po at parang ano sila, no? Sunuran yung mga ibang stocks. Ayan. Tapos dito, wala eh. Ayan, no? Lower high. Ayan, so bearish divergence din, ano? Dito. So, ang support natin for this one is, so possible dito. Support. Okay, dyan. So, tingnan natin, no? Bukas, Thursday. So, I think tapos na po tayo sa ating part 2. So, please watch, ano, yung part 1 natin. Part 1 and part 2. So, salamat po sa inyong panonood. See you sa next video tomorrow. Bye-bye.